Ang tulong natin ay nasa pangalan ng Panginoon. Siya ang lumikha ng langit at lupa. Ating ipahayag ang ating mga kasalanan sa Diyos. Ang ating Diyos ay Diyos na mahabagin at mapagpatawad. Mapalad ang tao na pinatawad na yaong kasalanan at nalimot na rin ang kanyang nagawang mga pagsalangsang. Mapalad ang taong sa harap ng Panginoon ay di na pinararatangan ng kasalanan, dahilan sa siya ay hindi nanlilinlang. Nung hindi ko pa naipapahayag yaring kasalanan, sa buong maghapon ako'y nananangis sa matinding lumbay. Sa araw at gabi, bigat ng kamay mo ang nararamdaman. Ano pa't wala nang nalalabi akong lakas sa katawan. Hamog ang kaparis na dagling na tuyo sa sikat ng araw. Ako ay lumapit sa iyong harapan at salay inamin. Ang aking nagawang mga pagsalansang di ko inilihim. Pinagpasyahan ko ang lahat ng ito sa iyo'y idaing at aking natamo ang iyong patawad sa sala kong angking. Mga minamahal, sinasabi sa unang Juan 1:9, kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, maaasahan nating ipatatawad sa atin ng Diyos ang mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasamaan sapagkat siya'y tapat at matuwid. Salamat sa iyo, O Diyos. Pinatunayan mo ang iyong pag-ibig sa amin nang si Kristo ay mamatay para sa amin noong kami mga makasalanan pa. Ngayon ay buksan mo ang aming mga labi at kami ay magpupuri sa iyo. Sa
6:8. Nang sila'y nagkakatipon, siya'y kanilang tinanong, Panginoon, ito ba ang panahon na panunumbalikin mo ang kaharian sa Israel? At sinabi niya sa kanila, hindi ukol sa inyo na malaman ang mga oras o ang mga panahon na itinakda ng Ama sa pamamagitan ng kanyang sariling otoridad. Ngunit tatanggap kayo ng kapangyarihan pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo, at kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at Samaria, at hanggang sa kaduluduluhang bahagi ng lupa. Ang Panginoong Hesus ay magbabalik. Nakita ng mga alagad ang Panginoong Hesus na iniakyat sa langit. Sinabi sa kanila ng dalawang lalaking may puting damit, itong si Hesus na dinala sa langit mula sa inyo ay darating na gaya rin ng inyong nakitang pagpunta niya sa langit. Sa kanyang pagbabalik, ang kaharian ng sanlibutan ay magiging kaharian ng ating Panginoon at ng kanyang Kristo, at siya'y maghahari magpakailanman. Ang araw at oras nito ay itinakda ng Ama sa kanyang sariling otoridad. Tanging ang Ama ang nakakaalam nito. Ngunit ang Panginoon ay darating sa isang iglap. Hindi mabagal ang Panginoon tungkol sa kanyang pangako, kundi siya ay nagtitiyaga sa atin dahil hindi niya ibig na sino man ay mapahamak, kundi ang lahat ay dumating sa pagsisisi. Awit 17:6-9 at 15. Ako'y tumatawag sa iyo, O Diyos, sapagkat ikaw ay sasagot sa akin. Ang iyong pandinig ay ikiling sa akin, ang aking mga salita ay pakinggan mo rin. Ipakita mong kagilagilalas ang tapat mong pagmamahal o tagapagligtas ng mga naghahanap ng kanlungan mula sa kanilang mga kaaway sa iyong kanang kamay. Gaya ng itim ng mata, ako ay ingatan mo. Sa lilim ng iyong mga pakpak, ako ay ikubli mo. Mula sa masama na nananamsam sa akin, sa nakakamatay kong mga kaaway na pumapalibot sa akin. Tungkol sa akin, aking mamasdan ang iyong mukha sa katuwiran. Kapag ako'y gumising, aking mamamasdan ang iyong anyo at masisiyahan. Makikita ang Panginoon. Mga minamahal, ngayon ay mga anak tayo ng Diyos at hindi pa nahahayag kung magiging ano tayo. Nalalaman natin na kung siya'y mahayag, tayo'y magiging katulad niya, sapagkat siya'y ating makikita bilang siya. Tingnan ninyo, siya'y dumarating na nasa mga ulap at makikita siya ng bawat mata. Masdan ninyo, ang tabernakulo ng Diyos ay nasa mga tao. Siya'y maninirahang kasama nila at sila'y magiging bayan niya. Ang Diyos mismo ay makakasama nila at siya'y magiging Diyos nila. Hindi na roon magkakaroon pa ng isinumpa. Ang trono ng Diyos at ng Kordero ay matatagpuan doon at siya'y paglilingkuran ng kanyang mga alipin at makikita nila ang kanyang mukha at ang kanyang pangalan ay masusulat sa kanilang mga noo. Unang Korinto 15:51, 52, 54-57. Makinig kayo, sasabihin ko sa inyo ang isang hiwaga. Hindi tayong lahat ay mamamatay, ngunit tayong lahat ay babaguhin. Sa isang saglit, sa isang kisap mata, sa huling pagtunog ng trumpeta. Sapagkat ang trumpeta ay tutunog at ang mga patay ay mabubuhay na walang pagkasira at tayo'y babaguhin. Kapag itong may pagkasira ay mabihisan ng walang pagkasira at itong may kamatayan ay mabihisan ng walang kamatayan, ay mangyayari ang salitang nasusulat, ang kamatayan ay nilamon sa pagtatagumpay.
O kamatayan, nasaan ang iyong pagtatagumpay? O kamatayan, nasaan ang iyong tibo? Ang tibo ng kamatayan ay ang kasalanan, at ang kapangyarihan ng kasalanan ay ang kautusan. Subalit salamat sa Diyos na nagbibigay sa atin ng pagtatagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Lubos na tagumpay. Sa pagbabalik ng Panginoong Hesus ay ibibigay niya sa atin ang kanyang lubos na tagumpay. Tayong lahat ay babaguhin, bibihisan ng walang pagkasira, bibihisan ng walang kamatayan. Hindi na magtatagumpay ang kamatayan, hindi na ito makatitibo dahil lubos na ginapi na ng Panginoong Hesus ang kasalanan at hindi na magagamit nito ang kautusan upang alipinin tayo. Ito ang tagumpay na ibibigay sa atin ng Diyos sa pagbabalik ng Panginoong Hesukristo. Juan 14:1-3. Huwag mabagabag ang inyong puso. Sumampalataya kayo sa Diyos, sumampalataya rin naman kayo sa akin. Sa bahay ng aking Ama ay maraming tahanan. Kung hindi gayon, sasabihin ko ba sa inyo na ako'y paroroon upang ihanda ko ang lugar para sa inyo? At kung ako'y pumunta roon at maihanda ko ang isang lugar para sa inyo, ako'y babalik at kayo'y tatanggapin ko sa aking sarili upang kung saan ako naroroon, kayo rin ay naroroon. Sa langit, sa pamamagitan ng kanyang sariling dugo, ang Panginoong Hesus ay pumasok minsan magpakailanman sa dakong banal kung saan naroon ang trono ng biyaya ng Diyos. Sa gayon tiniyak sa atin ang walang hanggang katubusan. Yamang ang ating marangal at pinakapunong pari ay naroon, hawakan nating matatag ang ating ipinapahayag. Lumapit tayong may katapangan sa trono ng biyaya upang tayo'y tumanggap ng awa at makatagpo ng biyaya na makatutulong sa panahon ng pangangailangan. Sa pagbabalik ng Panginoong Hesus, tayo ay kakaunin niya upang tanggapin sa kanyang sarili, upang kung saan siya naroroon ay naroroon din tayo. Ang araw at oras ng pagbabalik. Sinabi ng Panginoong Hesus, tungkol sa araw at oras na iyon ay walang nakakaalam, kahit ang mga anghel sa langit, ni ang anak, kundi ang Ama lamang. Magbantay kayo sapagkat hindi ninyo nalalaman kung anong araw darating ang inyong Panginoon. Ngunit unawain ninyo ito, na kung nalalaman ng puno ng sambahayan kung anong bahagi ng gabi darating ang magnanakaw, magpupuyat sana siya at hindi niya hahayaang pasukin ang kanyang bahay. Kaya maging handa rin naman kayo, sapagkat ang anak ng tao ay darating sa oras na hindi ninyo inaasahan. Manalangin tayo. Panginoong Hesus, sinabi mo, malibang kainin ninyo ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, kayo ay walang buhay sa inyo. Ang sino mang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan, at akin siyang muling bubuhayin sa huling araw. Sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain at ang aking dugo ay tunay na inumin. Siya na kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay nananahan sa akin at ako sa kanya. Kung paanong buhay ang Ama na nagsugo sa akin at ako ay nabubuhay sa pamamagitan ng Ama, gayon din siya na kumakain sa akin, siya man ay mabubuhay sa pamamagitan ko. Panginoong Hesus, aming tagapagligtas, tinatanggap ka namin sa oras na ito bilang aming tinapay ng buhay. Tinatanggap namin ang iyong katawan na ipinako sa krus, namatay, inilibing, binuhay na muli, at iniakyat ng Ama sa kanyang kanan sa langit
bilang aming tunay na pagkain. Tinatanggap namin ang iyong dugo na nabuhos sa ipagpapatawad ng aming kasalanan bilang aming tunay na inumin. Manahan at mabuhay ka sa amin upang kami ay mamuhay sa pamamagitan mo kung paanong ikaw ay namuhay sa pamamagitan ng Ama. Salamat, Ama, sapagkat dahil kay Kristo, kami ngayon ay nakapamumuhay kasama mo kaisa ng Espiritu Santo. Sa iyo ang lahat ng kaluwalhatian, ngayon at magpakailanman. Amen.